tayo. Diba? Dito na tayo sa panghuli natin. Meron tayong ipi-play Yes. na video ni VP Sara. Si VP Sara Ako, mismo ang ayan nagsabi na, oo. nito ha. Tatlo ng Duterte ang tatakbo sa 2025 pagka-senador. Tapos yung kanyang bunso, hindi pala bunso kasi may babae pa si ano, di ba? Na bunso talaga. Si Mayor Bastida, tatakbong presidente. Ito, panoorin natin yung video na interview kay Vice President Inday Sara Duterte. Ingon sa ako ang mama. Mudagan ang senador, ang ako ang banghod, si Baste Duterte. And siya ang mudagan sa 2028 president. So ikaw ma'am, President, Ang ingon sa ako ang mama, balik daw ko sa Davao, mayor. sa 2025? Oo na siya. Kailan ka babalik sa Davao, VP? Kailan ka babalik sa Davao, Mayor? Inabangan namin taga Davao. Kailan next year? Pag-uusapan namin. So, walang idea kung magre-resign kayo as VP. Wala namang ganong usapan. Walang ganun na usapan. So next year mo, 2025, meron kayong senador campaign. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Si Sebastian Duterte. So, tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Okay na yan, okay na yan. Walang president sa Duterte mo. Walang mag-president sa Siya may Duterte. presidency. Ang ingon sa ko ang mama nga kung manood ko yung Ikaw yun. dagat president. Naku po. Okay, sa lahat ng mga Tatlo. hindi nakakaintindi ng Bisaya, okay, i-Bisaya natin. Ay, Bisaya natin. I-Tagalog Tagalog yan. natin. Okay. Ang sabi niya, ang tatakbo raw bilang senador ay ang mga sumusunod. Ang kanyang tatay, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Congressman Pulong Duterte, at si Mayor Baste Duterte. Ang senatorial election ay, yung midterm election kung tawagin, ay next year na po yan, 2025. Tinanong siya na sinong tatakbo, wala bang tatakbo sa pagka-presidente? Sabi pa nga ng isang reporter, baka si VP. Ang sabi niya, sabi ng nanay niya, si Mayor Baste, ang tatakbong presidente sa 2028. So, saan siya? Balik siya na mayor. Ay, tama ba? O balik siya parang mayor yun ang kung plan niya, babalik siya 2028. bilang mayor ng Davao. Pero itong question dyan, yan ba ay gagawin niya bago matapos ang kanyang pagkatapos ng kanyang VP? Kasi pag yun nangyari, para mo sinabi magre-resign siya as vice president. Hindi, kasi 2028 hindi eh. siguro dapat. 2028 2028 pa ba yung mga mayor-mayor? Hindi. Ang 2028 siya matatapos, which is yan yung presidential election. So, pwede siyang tumakbo sa pagka-mayor niyan kung tatakbo si Mayor Baste bilang presidente. As president. Kasi Pero yung 2025, point, next year ang senatorial. senatorial lang. So, Oo. sinong matitira sa Davao? Yun din. Sinong matitira? Kasi yung tatlo, let's say manalo, malamang, di ba? O nasa Senate eh. Ngayon, kung hindi si VP Sara tatakbo as mayor next year sa Davao, sino ang mamumuno ngayon sa Davao? Takbo na lang siguro. Malamang ikaw na, partner. 21K run. 21K fan Diba? run. Tanongin natin. Pag siya tumakbo, parang yung binitawan ng pagka-vice president. Tanongin natin yung ating mga kababayan. Anong masasabi ninyo dito? Tatlong Correct. Duterte, biruin mo, tatlong Duterte. Last election ba nag-raffle ng number? Nag-raffle ng number, no? Wala na yung Wala na yung alphabetical. Tama ba? Wala na yung alphabetical Ay, hindi ko order, no? Yung sa numero na isi-shade. Parang ibibigyan, i-raffle ata yung numero. Eto, sabi dito ni Kalachuchi, si Kitty maging mayor. Si Kitty, yun na nga. Kasi siya na lang natitira. Are. Sabi naman dito ni Ate San Vlog, kabahan na ang mga adik. Pero may tatlo yan.
Oh, malaking ano yun kung magsasani pa kasi kung sino yung botante siguro ng tatay ni PRRD, yun din yung botante for sure nung Sila na yun. dalawa So, pa. parang diretso na, no? Yung anak ata ni Congressman Pulong Duterte mag-mayor sa Davao. Oh, si Val. Oo. Yung mga second generation na. Malilito daw ang mga utak daw nila niyan. Yes, Baste, President. Oh, si Chimi. Si Pastor sa Davao na lang. Oh, si Sherry Vlog, si Pastor daw. Si Liza Lacuachera, wala siyang comment. May iko-content na naman yung mga Ensaymada vloggers, yung naka 8-minute man. Sino ba yan? Ano pa dito? OFW fully supports Duterte family, sabi ni Snake Rui. Sabi niya hindi siya magsasalita until July 19. Ang pagkakaalam ko, yung hindi niya siya magsasalita kaugnay doon sa sa iba pang mga usapin. 'Di ba? Kasi Education Secretary pa rin. Okay? Si Inday Sara Duterte, ang Vice President po natin, at magiging effective yung kanyang resignation sa July 19 kasi gusto niya magkaroon ng 1-month transition. Pinupukol na agad siya ngayon, lalo na yung si Franz Castro. Ano bang ang tawag ng kanyang parties? Ang komunistang teacher? Teachers pala. Ang sabi niya doon, kukusyonin nila dahil saan daw napunta yung budget na ang resulta ng PISA wala namang wala daw tawag nito. Pangit daw resulta natin sa PISA, 'di ba? Take note, una sa lahat. Okay? Ito ang intindihin natin. Hindi mo agad ma-contribute doon sa kasalukuyang namumuno sa education yung naging resulta sa PISA. Kasi accumulated yan. Ikaw ba, partner Pilitan, naniniwala Wala ka? pa nga 2 taon. Accumulated yan sa lahat-lahat na ng mga nakalipas din. 'Di ba? Ito. Nangyari ang exam ng PISA ilang linggo bago or matapos ang eleksyon. 2022 ito nangyari ang PISA examination. Tapos isisisi nyo agad. At hindi nyo rin masisisi kasi nga 2018 ata or 2019, partner Pilita ko, hindi ako nagkakamali. Pinili ni Education Secretary Briones na bumalik tayo sa PISA kasi matagal na pala tayong hindi sumasali sa na yan, exam na yan. Di ko lang alam, natanong ko rin sa kanya yan Sabi ko, Secretary, mahirap ito kasi kumbaga kung ano yung magiging resulta niyan, kumbaga ikasasama mo talaga ng mo kasi ikaw agad ang sisisihin. Pero sa tingin ko, accumulative yan niya, kumbaga hindi mo i-consider na kasi yung education, yung pagtuturo naman, hindi naman yan na basta-basta nababago agad, di ba? Kaya nga, sabi niya, hindi, ang maganda kasi dito, sa pagbabalik natin sa PISA, titingin tayo sa salamin at aalamin natin kung saan tayo nagkamali. Ano ba ang kulang? Ano ba ang dapat nating baguhin? Meron tayong basihan, kumbaga, risk Risk na maituturing kung ikaw iniisip mo yung kredibilidad, ang iyong imahe. Kasi di mo alam yung magiging resulta ng exam Pero pinili pa rin niya for the sake na meron tayong pagbabatayan sa pagbabago ng ating sistema ng edukasyon. Diba? Ngayon, imbis na yan puro sisihan agad, why not na gumawa ng hakbang? Kaya nga, si VP Sara, sa kanyang pag-upo, meron na siya yung matatag curriculum. Hindi pa nga niya na itatatag yung matatag curriculum. Yun nga, nag-resign na siya. Diba? Tsaka lahat ng mga panagbabago sa mga ganyan sa departamento, mapi-feel mo pa talaga lahat yung epekto niyan. Halos na tapos na yung term Hindi kaagad yan. Yung kunyari, okay, may bagong curriculum, hindi mo kaagad yan na yung resulta talaga na makikita mo ay agad-agad. Talagang yan, minsan hindi mo na inabutan sa term mo. Kasi nga, di ba, yung panahon, style ng pagtuturo sa inyo dati, partner Pilita, mga ilang dekada na nakalipas.
Marahil hindi na yan akma ngayon. Ang ating curriculum ngayon parang same pa rin dati kasi ang span ng attention ng mga bata ngayon hindi na kagaya noon, partner pilitan noon. Pwede ka pang mapalo. 2 hours. Pwede ka pang mapalo noon pag di ka nakikinig, pwede pang lumipad yung mga eraser. Tsaka yung mga chalk. Panahon noon namin, kaya siguro kahit papaano, no, yung Gen Disiplina. kahit hindi naman ganun kasamaan, ano. Kasi ang mga teachers talaga namin, second parent ang tingin mo dyan. Oh. Ngayon, Huwag kang sasagot-sagot ng pabalang dyan kasi sigurado Lilipad. makakatikim ka, day. dito, tsaka minsan lilipad yung eraser. Ay, Hindi, nako, tsaka yung get out of the class. Diyos ko, nakatayo ka sa labas. Oo, Ay, hindi- nakakahiya. lalo na Oo. kung katabi mo yung katabi mo yung pasaway, hindi asintado si teacher, ikaw pa yung matatamaan ng chok. Ngayon, Sa kwento ka ng kwento. Ngayon- Maya may pingot ka na dito. pag ginawa yan, konting bagay. child abuse na yan. 'Di ba? Yes. So, may mga bagay na hindi na akma. Kaya nga dapat maging tayo, no, yung parang nagbabago tayo. Kaya nga sa pamamagitan nitong PISA, malalaman natin kung ano yung weaknesses Kung saan tayo natin, dapat. ano yung Yes. strength natin. Huwag natin agad-agad magsisihan. 'Di ba? Magsisisihan agad tayo na ganito, pangit kasi yung hindi naman yan masosolba yan sa 6 years. Yeah. Hindi yan Tapos masosolba. sinasabi nga no, na kulang na kulang daw tayo sa critical thinking. Paano naman magiging ang critical thinking natin dito? Pag na-critical thinking ka, yari ka na. Oh. Abay, dito dapat kung ano sinabi, moo ka lang. Oo nga. At di ba nakikita rin ng mga kabataan yun Pwede pa ba tayo Mas magsalita? more daw tayo sa memorize. Memorization. Ano yan? Ano yan? Mas more daw tayo sa Memorization, oo. memorization. Hindi yung pag-iintindi doon sa pinag-aral. Mahilig pa naman tayo. Ako naabutan ako. Meron akong teacher na mahilig magsulat sa blackboard. Talagang lahat ay sinusulat. Ganyan. Tapos kopyahin mo lang, Tapos mo. kokopyahin mo lang. Sabi ko, ang natutunan ko dito, paano mapalakas yung aking kamay sa pagsusulat. Paulit-ulit at memorizein mo. Alam mo, yan naman appreciate ko. Kahit sabihin nila yung saints ko, subversive or something. Abay, tinuruan talagang critical thinking. Oo. Nasa guro din Talagang yan. tumayo ka dyan, tapos sabihin mo yung feeling mo dyan, anong pananaw mo dyan. So kahit mag-argue kayo, papayagan kayo. Ang problema, kapag yung pinalaki mo ang mga bata, ang mga tao, na pag ikay nagtanong, ikaw ay nagsalita, yari ka, Tama. hindi na mag-iisip yan. Oo, ano na yan? Kumbaga... Papahamak ka Tama. Oo. Oo. Iba-iba na yung pag-iisip ng mga kabataan Wala ka noon. ng franchise niya. Sa kabataan niya. Sabi dito ni Lynn Cruz, pag ginawa ng teacher yan, matutulfo ang teacher. Hindi ba? Ang mga teachers kayo, naawa rin Ah. naman ako. Kasi sa halip na ipagtanggol natin, minsan yung pinakikita nilang yung anong reaksyon ng teacher. Ikaw ba naman pagmumurahin ka? Hindi ba? Ikaw ba naman bastos-bastosin? Tapos kapag ikaw ay nag-react bilang tao, parang napakasama mo. Balik niyo yung panahon namin nung araw. Pag ikay nastik, walang kakampi sa'yo. Sabi naman dito ni... Nastik ka kasi baldita ka. Ganun ang dating talaga. Sabi ni Approve dito, nagugustuhan niya yung paghawi ng buhok ni Ma'am Pilita. Easy. Hoy, bakit niya paghawi? Hindi naman niya yung topic namin. Oo. Alam mo, Iba sa yung bata topic pa ako, lagi akong ganyan, kaya malagi magulo ang aking hair. Hindi mapakalian. Eto si ng Kalachuchi noon. Sabi niya, ang disiplina niya dati, taga-erase ng blackboard. Di ba? May ganyan din. Erase mo blackboard. Tapos ikaw disiplina. pa rin ang maglilinis. Ay, nako, ako nautusan ng gano'n. Dahil nga Eto. sa katabi ko, nako, sugat na alala kitang ingay-ingay niya kasi. Alam mo, parusa sa amin, Ano? pinakuha yung walis. Sabi, after class, walisen ang klase. Ano, magwalis ka talaga. Alam mo, ubo ka na. Kaya lang, iyan ay inutos ng iyong teacher para i-disiplinahin ka. Kahit ang magulang ko, hindi ka kampi sa akin. Sa Eto ganun. si Kenneth. Ito, na-experience ko rin ito. Na-experience ko rin ito. Sabi ni Kenneth dito, kung tamad magsulat yung teacher sa blackboard, ang estudyante ang pinagsusulat. Oo, may ganyan. Totoo yun. Tapos Lalo ako, naman sa handwriting. iniiwasan ko talaga yan. Kasi bakit? Hindi ako makakapagsulat ng notes eh. Dahil ikaw yung pinagsusulat. Ako yung pinagsusulat. Hindi kagaya noon na pwede nang
Ngayon kasi parang hindi na Yeah. nagsusulat ata yung mga ano, pipicturean lang yung sinulat eh. Totoo. Ngayon Diba? nga, swerte ng mga estudyante, Oo no? nga, walang ano. Baga, pinadadala na lang ng teacher yung mga kailangan sa kanilang Online mga na. computer. Oo. Panahon namin, Diyos ko, hindi ba, partner? Mm. Talagang ang ballpen mo, wala ng tinta sa dami mong isinulat. Sabi dito Yung ni notebook mo puno. Sabi ni dito ni Carmen YouTube, ang anak ko graduate sa Canada and board passer in chemical engineering dito sa Pilipinas. Wow, Ang sabi niya, congratulations. sa Canada, tinuturo how you will be able to execute your job, communication in the workplace. Dito kasi sa Pilipinas, ang hinahanap yung pleasing personality. Yun agad yung nakikita, di ba? Tsaka may edad. Personality. Oo, May tsaka edad. yung motto. Oh, What is your motto in life? pala moto, oo. Ako, taga-sulat ng maingay at magulo sa klase habang wala si teacher, sabi ni Melissa. Ba't tayo napunta dyan? Dito tayo. Oo. Yun nga, yung tatlong mga Duterte, di natin alam ha kung ito ba ay magkakatotoo kasi marami pang posibleng mangyari. Hanggang sa 2025 po ito. Alam naman natin yung reputasyon, yung mga eksperyensado itong mga Duterte Nagtaka nga ako, ang Davao City, ang pinakamatahimik tingin ko walang bias talaga kasi ako nakatira ako sa Davao. Davao ba talaga? Tanungin mo yung taga Davao, na-appreciate nila ang pamumuno. Kaya nga sumikat, 'di ba? Si dating Yes, Pangulong oo. Rodrigo Duterte, hindi Yung dahil sa mga hindi mo alam ang mukha niya, Oo. partner. Kasi ako taga Maynila, no? Hindi ako taga Davao. Mm. Pero naririnig mo ang pangalan niya without a face. Oo. Ibig sabihin, kilalang kilala parang Wala pang social ay, media naku. noon Walang social wala media pa. na nagpapasikat. Ngayon lang, lately lang talaga yan na nagagamit ang social media. Yes. Biruin mo, maririnig, malalaman mo na lang yan sa mga dyaryo din minsan na yung presidente, tsaka mga yung ang mismo, yung taong bayan mismo yung nagkukwento. Tsaka yung mga dumadalaw doon. Tsaka Alam mo, dumadalaw. ang mga nakita ko nung araw, ang mga nagkikwento, hindi mga taga Davao themselves. Yung mga dumayo ng Davao na pag-uwi ulit, napakataas ng tingin sa Davao. Kaya ako na-interesado dyan Kahit mga artista, sinasabi nila, they want to retire in Davao, it's so safe, it's so ganyan. And then you were wondering, who is Duterte? Actually, nakita ko lang ang mukha talaga ni President Duterte. Yolanda. Oo. 20. Doon ko lang, sabi ko, oh my God, siya pala, si Mayor Duterte. Alam mo Pero nung narinig ko na pangalan. Kasi 'di ba, pag sinabi mo kasing Mindanao, iba na yung image agad. Di ba? Yeah, Diyan because yung magulo, before- ganyan. Yan din yung inisip ko noon kasi ako taga Dumaguete ako sa Visayas. Nung unang pagpunta ko diyan sa Davao, way back 2007 hanggang sa 2008 nag-umpisa ako manirahan diyan. Talagang nakita ko na hindi pala yung imahe na napakapangit, hindi peaceful. Iba yung ko dun sa Davao. Sabi ko, nagawa nga ng Davao sa kabila ng napakapangit na imahe. Reputasyon doon. How much more doon sa mga lugar talaga, ibang bansa. At nakita ko doon, grabe yung disiplina. Yung mga law-abiding citizen, yun talaga ay nakakagawa. 'Di ba pag nagbigay ng advice ang mga pulis natin, 'di ba sinasabi, mag-ingat kayo sa madilim, 'di ba? Iwasan ninyo, ganyan yung iwasan ninyo magsusuot ng ganito, ganyan, iwasan ninyong ibalandre ganito, ganyan. Doon ang binabalaan hindi yung mga law-abiding citizen, hindi yung publiko yung Mga binabalaan. kriminal. Mga kriminal lang. Which is, sabi ko, Totoo tama yan. naman. Dapat hindi ang taong bayan na gusto ng kapayapaan. Bakit yung mga mababait o law-abiding na nag-a-adjust Yun yung yun yung babalaan, Oo. hindi yung mga masasama. Tama dito, ang mga masasama yung Mag-adjust tayong lahat sa kanila. sinabi na okay, within 24 hours kayo mga drugista umalis na kayo diyan. Sabi ko, wala namang masama doon. 'Di ba? Wala namang masama sa sinabi ni PRRD na tumigil na kayo. 'Di ba? Naalala mo yung ads ni FPRRD noon? Yung commercial niya na kung gusto niyo pang maabutan ng Christmas. Mabuhay, yes. Sa Christmas. Sabi ko, tama naman. Pwede ka namang huminto ka. O di kaya kung ayaw mo raw huminto, umalis ka sa Davao City. Sabi ko, legit naman. So bakit gagawa ng masama?
yung mga taga Davao mismo nagsasabi na napakaganda ng Davao. Yeah, alam mo, may kwento lang ako dyan, no, para sa mga taga Davao. My cousin kasi siya yung head dyan ng police PNP sa training. Mm. Nung ako'y dumalaw dyan, isang sinabi kagad sa amin, huwag kayong magbabiolate ng kahit ano. Oo nga. Dahil kahit minsan hindi kita malulusot dito. Tama. Gumanon talaga siya. Sabi ko, my God naman, grabe sa niya. Kahit yung magdumi, yung magtapon? Magtapon ng basura, magyosi, magtapon Sabi ng niya, yosi. sinasabi ko na sa'yo ha, kasi dito, alam mo, hindi pa uso CCTV yung tunog nun. Pero sabi niya, lahat dito may CCTV. So sabi niya, pag nandito ka, tuminu ka ha, hindi kita malulusot. Yan ang unang-unang sinabi sa akin ng pinsan ko na head siya sa PNP, sa mga Tsaka training doon. lahat yata ng Huwag mga kang loloko-loko, hindi ka malulusot dyan, sinasabi lahat niya. yata ng mga pinunong mga Duterte hinuli ng traffic light. Oo, naalala ko dati kasi halimbawa yung si nagpatakbo, mahilig kasi ding magmotor si BP Sara, naalala ko dati nung mayor siya, hinuli siya. Syempre naka-helmet 'yan. So paparahin. Hindi mo naman Oo. makikita na si BP mayor 'yon, 'di ba? Kasi naka-helmet niya. Yes, oo. Pagbukas Hinuli lang. si mayor pala. Di na ano yung caught off guard yung yung mismong nanghuli. Ang sinabi, pag di mo ako titikitan, ikaw yung sisibakin sa trabaho. Oo, kasi Diba? ibig sabihin pinalusot mo. Oo, Kaya lahat yun yan, talaga, ako, lahat. alam ko na kagad. Oo. Sinabi kagad, tuminu ka, wag kang ano dyan, di kita ilulusot. Kasi nga talagang yung rule doon, talagang rule. Ako nakakita pa nga ako ng sinasarap. yung yung tindahan, kasi nagbenta ng alak, bawal nga Oo, tama. After- Tsaka yung Bawal, kasi di ba, after 10? naging police Mayaman na reporter ako sinasara doon. na, oo. Marami akong binibisita mga estasyon ng pulis doon. Ang malimit na doon, nabablatter, pag binabasa mo, yung smoking ban, lumalabag doon sa yung ban Nako! sa paninigarilyo. Sabi ko, ang dami dito, no? Yung parang stricto talaga na kung mayroong ban Hindi ka palulusutin hindi ka talaga, palulusutin. partner. Yun ang nakita ko sa Davao. Tapos At nagkakaroon ka ng respeto Mm. Pagkakarespeto ka, partner Kasi nakita mo na parang, my God, kahit pag sinabing 5 minutes lang na nagbenta ka pa, sinabi nga 10 o'clock bawal na 10:05 nagbenta ka, isasara ka talaga. Tsaka kahit maglakad ka doon ganun ng simple lang yung ruling madilim, nila doon, diba? safe talaga doon. No? At Ayun lang, ito nga yun, balik tayo sa topic. Sino ngayon sa mga Duterte ang matitira sa Davao na alam natin na ang pamamalakad nila doon ay naging tunog sa Pilipinas? Malay mo yung yung asawa ni PRRD si ay Si Anilet. doon sa dalawa. Nanay ni Ay, sa BP dalawa, Sara okay. or yung sa Kasi dalawa. wala dito yung isa? Nandito ba yung isa? Si Original? Nandito rin, nandito pa. Wala dito sa nasa Davao pa rin kasi nga sabi 'di ba, sabi ni BP Sara yung nanay ang nagsabi na si Mayor basta tatakbong presidente. Oh. Siguro dapat pag-isipan nila maigi because alam mo, iba pa rin talaga yung, alam mo yung first, yung FPRRD, tas yung mga tatlong anak nila. Oh. Di ba? Kasi pag nag-next generation, maaaring maiba yun So, ang mga tao nakatitig sa kanila So, parang baka mawala yung Davao na sinasabi nating ito Brand. ang Davao. Oo nga. Hindi ba? Dito. Yun. Bago lang tayo matapos kasi sa mahigit 1,200 nating nanonood ngayon sa YouTube, sabi Hello dito, po. si January asawa ni Pulong may experience na yan as barangay captain, pwede na rin yon. Sabi ni Susan, alam ko na para hindi masyadong mapuruhan. Hindi ko lang alam. May mga political analyst din tayong nanonood, no? Si Kitty nga daw may iwan sa Davao. Ano na ba si Kitty, no? Lagpas na sa no? Kitty's already nagdebune. Ayun, tama pala. Nagdebo na siya. Naalala ko kasi, nung panahon ng birthday ni Pastor, kabilang yan doon sa mga princesses, no? Halimbawa, pag nagpaparada Yeah, kasi, di ba? yeah. Kabilang pa yan doon na Pero siya kasi sinasama pa Kitty, doon, Kitty noon. Di ba, siya, Ganun na yung talaga ako parang, katanda. maganda siya, hindi ba? Parang artistahin. Oo. Si Kitty, so, siyempre, pag hinarap ng mga tao, yung Duterte, may image Oo nga. Like, Sara Duterte is a woman, pero pare, mas matapang sa ibang lalaki yon. May image na ganon, hindi ba? So parang yun yung sinasabi ko, baka hanapin ng mga taga Davao yun.
Oh. Kaya siguro, for me parang hindi style ng Duterte rin yung naglalabas sila ng ganito kaaga ng kanilang mga plan. Mm. So tama ka, marami pang pwedeng magbago Si VP dyan. Sarang tatakbong mayor ng Davao. Oh, gusto daw nila. Oo, pero 2025 na, tatanggalin niyo as Vice President? Oo nga, 'di ba? Mm. Sa 2025 yung namomroblema si Mampilita, sino ipapalit? Yes! Kahit nandito siya sa Next Parañaque. year. Ang buhay namin mga OFW, hindi pa natanggap ang sahod namin, nakabudget sa family sa Pinas. Pati next salary, minsan naka-cash advance na para lang sa pamilya. Yan ang Oh. totoong life ng OFW. Ang tanong, naintindihan ba yan ng ating mga leader sa Pilipinas? Nako.